Ito, dinetalye daw mga kababayan nitong isang nagpakilalang kargador ng maleta yung pagdi-deliver ng mali-maletang pera dito daw po kay Senator Erwin Tulfo. Sabi pa nga dito mga kababayan, muling naglatag ng karagdagang detalye ang mga dati umanong bagman ni Saldico kaugnay ng idiniliber na umanong maleta ng pera kay Senator Erwin Tulfo noong congressman pa lamang daw po itong si Senator Erwin. So ngayon ito i-play po natin kasi hindi lang si Senator Erwin yung idinadawit at dinudurog dito mga kababayan. Kung hindi, maging etong si Senator Kiko Pangilinan porket nalaman itong 18 nagpakilalang kargador ng maleta na siya ang magiging chairman ng subcommittee ng Blue Ribbon Committee mga kababayan. So ngayon, eto, i-play po natin. Pero yan sa building ni Senator Soto. Kita nyo, nasa labas ng building mga kababayan, doon lang nag-picture. Ito yung sinasabi ni Panelo eh. Madaling pumunta doon sa harap ng building ng opisina ni Senator Erwin Tulfo. Madaling magpunta dyan, mag-picture ka dyan, palabasin mo na nag-deliver ka ng pera. Diba? Madaling gawin yan. Kahit nga pumunta ako mga kababayan halimbawa sa opisina ni Mike Defensor, sa harap ng opisina, mag-picture ako doon, sabihin ko na nag-deliver ako ng pera. Kayang-kaya kong gawin yun, madaling gawin. Diba? Kahit sino kayang gawin yan mga kababayan. Or di kaya naman, pumunta ako dun sa Blue Hotel ba yun? Magdala ako ng 10 chicks doon mga kababayan, sabihin ko na kinuha ko dun sa KTV bar. Diba? Madaling gawin yan. Kahit hindi naman talaga galing doon, halimbawa lang. Diba? Madaling gawin yan. Anyway, ituloy pa natin. Kita nyo, nasa harap lang ng opisina. Bali, ako yung advance team kami dyan, sir. Kasama kayo dyan si Hindi man lang nga siya nakapasok dun sa loob. Bago yung mga didisit na bobo, palakpakan. Badilla. Si Lumen Badilla. Sino tong kinuna mo yung trato? Ako yan, sir, nakuha. Kasi yung nag-advance kami dyan, bali, pinipicturean ko, sinisend ko sa Viber group namin para ma-inform yung group. Mas maniniwala sana ako kung video yan tapos kausap niya si Senator Erwin Tulfo na tinanggap yung pera eh. Para award na natin. Delivery, unang delivery, 2 maleta. Pagkatapos, 4 na maleta. Ito bang kinikwento mo, yun na yun? Sir, O iba pa? Sir, yung sa akin po, sir, iba pa po yun, sir. Iba pa? Yes, sir. Sige. Kailan nangyari yung sinasabi mo? During po ito, sir, ng before senator election, sir. Pinador na siya, hindi pa? Hindi pa, sir, hindi pa, sir. Congressman pa lang siya. Yes po, sir. Bago mag-eleksyon o during the time na nasagsagan na? Sir, bago po mag-election, sir. Bago mag-eleksyon? Yes, sir. Matandaan mo gano'ng katagal bago mag-eleksyon? Hindi ko na po matandaan, sir. Hindi mo matandaan. Di sinungaling ka. Sinungaling ka. Diba? Madaling tandaan yan, lalo na kung may picture kayo. Kasi sa cellphone ngayon mga kababayan, pag nag-picture ka, nakalagay doon kung saang lugar, yung location, nakalagay din doon mga kababayan kung anong date mo kinuha yung picture na yon halimbawa. Diba? At saka pag nagdi-deliver kasi kayo ng mali-maletang pera, kung nagsasabi kayo ng katotohanan, dapat may picture kayo. Pero pag wala, isa lang ibig sabihin yan, nagsisinungaling kayo. Alam nyo, konti na lang maniniwala na ako doon sa kasabihan eh. Basta kalbo, sinungaling. Hindi, joke lang ha, joke lang. Okay, it's okay. Saan ulit nangyari yan? Doon po yan, sir, nangyari, sir, sa Mario's Restaurant, sir, sa Tomas Morato. Oh. Tomas Morato, bahay niya, opisina niya? Sir, isa po ito kami, sir. Marios po, sir, Marios. Sa Marios, okay. Yes, sir. Nakakatakot ng tumambay mga kababayan sa Tomas Morato. Kasi baka mamaya pag nakatambay ka doon, magulat ka, may mali-maletang pera ka na din. 'Di ba? Alam niyo mga kababayan, puro ang binabanggit dito, puro Tomas Morato eh. 'Di ba? Kung titingnan niyo pamula kanina, puro Tomas Morato yung address na binabanggit nila. Kaya sumasablay yung mga statement nila. Kasi obvious na hindi po sila nagsasabi ng totoo. Sablay talaga. Sige. Sino yung
mga nandun sa Marios na matandaan mo? Kasama niya, for example, kasama mo. Sino-sino yung mga nandun? During, ano yun, sir, bali dalawa po kami sir na advance date. Kasama ko po dyan, sir, si Kinder Dagukas. May isa pong security po ni former congressman Sabi, sir. Ano ang diniliver nyo kay Edwin? Yun po, sir, yung pagdating po siya ng tropa niya, sir. Ano? Ano? Yun po siya nakasakay doon sa sasakyan. Mahirap pang sinungaling, no? Napapalunok ka. Mahirap pang sinungaling, mga kababayan. Napapalunok kasi hindi alam ang sasabihin eh. Eto, pagmasdan nyo. Ng tropa niya, sir. Ano? Nakasakay doon sa sasakyan ni Henry Wopina, yung Ego Alpha Gold 462, sir, na yung unmoored car, sir. Bali, sir, doon po naganap yung transaction, sir, doon sa parking sa labas po ng establishment, sir. Ilang maleta? Dalawang medium size. Yes po, sir. Okay, yun lang ba yung time na nag-deliver ka ng maleta kay Erwin Tulfo? Yun lang po, sir. Yun lang. Yes po, sir. Di ba mga kababayan, kung titingnan nyo, sabi nila nung nakaraan sa bahay daw ni Senator Erwin nag-deliver na mali-maletang pera. Tapos kanina kung makikita nyo, mayroong nagpakita ng litrato sa opisina daw po ni Senator Erwin. Doon pa lang mga kababayan, makikita nyo, butas na yung testimonya. Nung una, sinasabi sa bahay ni Senator Erwin, nag-deliver ng maletang pera. Tapos ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, may mga binabanggit dito na sa opisina daw at kung saan-saan pa. Diyan pa lang mga kababayan, makikita nyo na talagang sablay ang mga witness na kinuha ni Mike Defensor mga kababayan. Alam mo, Mike Defensor, sayang yung pera mo. Sayang yung pera mo kababayan ng witness, allegedly. Yung perang inuubos mo sa mga ito para lang magsinungaling kasi bistado eh. Bistado ng mamamayang Pilipino yung kasinungalingan. Kaya kawawa ka naman, sayang yung pera mo. Sige, walang ano. Nag-deliver ka rin ba sa bahay ni Erwin Tulfo? Yung iba po kasama mga Hindi, na-testify na dati yung dalawa at saka anin sa bahay. Sige, please. Magandang hapon po sir sa lahat na nandito. Ako po yung nag-deliver sa bahay po ni Congressman Erwin Tulfo na ngayon po ay senador na. Saan ang address? Dito po sa may Green Hills. Dito lang po sa kabila lang po. East Green Hills. Grabe no? Ito yung nagkaroon ng kontrobersyal kalaban ng Homeowners Association, tama? Yes sir. At dagdag ko lang sir. Dito po sa Green Hills, hindi ka po dyan makakapasok kung walang dun sa loob, mag-a-approve. Okay. Diba, pakinig nyo mga kababayan, binanggit nung isang sinasabing nag-deliver ng mali-maletang pera dito daw po sa Green Hills. Ngayon, anong binanggit nung nagtatanong? Yan ba yung nagkaroon siya ng problema sa homeowners? Ibig sabihin mga kababayan, tama yung sinasabi ni Tama yung sinasabi ni Senator Raffy Tulfo na doon nakuha yung address ni Senator Erwin Tulfo mga kababayan. Diba ngayon tumutugma na yung sinasabi ni Senator Raffy Tulfo na kaya na-establish mga kababayan yung address ng bahay ni Senator Erwin Tulfo dahil nga diba nag-viral yung hindi magandang tawag dito, yung alitan ata sa homeowners na kung saan nabanggit doon mga kababayan yung address ng bahay ni Senator Erwin Tulfo. So ibig sabihin tama talaga. Tumutugma talaga mga kababayan kasi nadulas na yung yung nagtatanong, na yan ba yung nagkaroon ng problema doon sa homeowners? Diyan pa lang mga kababayan, talagang bistado na. Then, follow-up ko lang, kung bakit sa Marios nag-deliver, kasi congressman pa lang si... Kasi mga kababayan, kaya pinipilit nila yung salita na congressman pa lang sa Erwin Tulfo nung dinilibira ng pera kasi papasok po yan sa plunder.
pagka napatunay na tumanggap po ng mali-malitang pera, etong si Senator Erwin, yun yung gusto nilang gawin. Na kung ano yung nangyari kay Rodante Marcoleta, mga kababayan, ay gusto nilang ipahid dito kay Senator Erwin Tulfo. Kaya gusto nilang palabasin na congressman pa si Senator Erwin Tulfo nung tumanggap na mali-malitang pera. Kasi automatic, mga kababayan, pag 4 na maleta yan, 2 maletang medium size, at yung halaga ay pumalo ng 50 million pesos, automatic, mga kababayan, plunder yan. At saka indirect bribery. Kaya nga pinipilit nila, ini-indicate nila na hindi pa siya senador nung mga panahon na yan. At siya po ay congressman. Diba? Kaya nga, mga kababayan, dito pa lang, makikita nyo na agad na kaya nila dinudurog si Senator Erwin. Kasi nga, hindi nila kaya si Senator Erwin Tulfo. Kaya gumagawa sila ng kasinungalingan laban po dito kay Senator Erwin. At saka ito pa yung isa sa pinakamatindi, mga kababayan. Pati si Senator Kiko Pangilinan, idinawit na po nila. Hindi nila maidawit doon sa pagtanggap na mali-malitang pera. Kaya ang ginawa nila, mga kababayan, naglabas sila ng litrato na kung saan kasama daw po ng pamilya ni Senator Kiko Pangilinan itong mga tauhan ni Saldico. So ito, i-play po natin. Next. Sinong magpapaliwanag dito? Ayan, halatang halata naman doon sa picture, mga kababayan, na yung mga tauhan dito or yung ibang mga empleyado nagpapapicture kay Miss Sharon Cuneta. At itong si Senator Kiko Pangilinan, mga kababayan, kita nyo naman na hinahayaan lang sila. At saka ang isa pa dito, mga kababayan, mapapansin nyo na karamihan doon sa nasa sa picture halatang edited. Di po ba? Tingnan nyo maigi, mga kababayan. Kayo, tingnan nyo. Ayan o. Di ba halatang hinahayaan lang ni Senator Kiko Pangilinan na makapagpa-picture sila kay Miss Sharon Cuneta? Kasi artista po yan eh. Hindi lang basta artista, mga kababayan, batikang artista. Kaya kahit sino po talaga makakita dyan, magpapapicture po talaga. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. Sino yung mga nasa likod na mga naka-vest? Sige, go, Sarge. Yan po sir yung mga empleyado sir ng MADSI sir. Nang? MADSI na pagmamayari ni Boss Saldico. Pakiulit, Marge. Yan po sir yung mga empleyado ng MADSI na tinatawag na Misibis Aviation and Development Corporation. Ah. Okay, thank you. Fast forward na natin. Parang ang dating nga lang dito, mga kababayan, parang namasyal lang ang pamilya ni ni Senator Kiko Pangilinan. Tapos nakita nung mga empleyado doon, nagpa-picture. Ngayon, mga kababayan, na nakakapagtaka dito, nagpa-picture lang yung mga empleyado, idinawit na. Diba? Grabe talaga ang mundo. Sinong kumuha dito? Tapos ito pa may pinakita silang maleta, mga kababayan, na may lamang pera. Hindi nyo pa binuksan. Yung kitang-kita talaga. Tapos hindi nyo pa pinakita yung mukha ng taong may hawak ng maleta. Yan sir yung nung time na yun sir, na nalaglag yan. At nasira yung Parang large ata to eh. large sir, nasa 50 to 70 million ang Yun, ito mga kababayan, obvious na edited po yan. Kasi ito po talaga, mga kababayan, ilang beses na po yung nagsisirculate sa social media na talagang ito ay grahe, kumbaga nilagyan lang talaga ng maleta. Kaya nga po, mga kababayan, bistado yung bistado yung nagpakalat po niyan. Ngayon, ginamit pa pala nila, mga kababayang ebidensya dito
yung mga maleta na yan, halatang edited naman. Ano po, so ngayon, ang isa pa po dyan mga kababayan, kung titingnan nyo, sinagot po yan ni Senator Kiko Pangilinan. Kasi nga, alam naman natin lahat na si Senator Kiko Pangilinan ang tatayong chairman ng subcommittee ng Blue Ribbon Committee mga kababayan na mag-iimbestiga sa maanumalyang flood control. So ngayon, ang sabi po dito ni Senator Kiko Pangilinan, ito basahin natin. Wala ni katiteng na basihan. Pinabulaanan ni Senator Kiko Pangilinan ang aligasyon ng mga nagpakilalang ex-bagmen na nagdadawit sa kanya at kanyang pamilya sa flood control controversy. Sa press conference ng ex-bagman, inilabas ang mga larawan ni na Pangilinan, asawang si Sharon Cuneta, mga anak kasama mga empleyado ng kumpanyang konektado kay Saldico. Dahil dinamay ninyo pa ang pamilya ko, makakatikim kayo ng hindi pasaring aligasyon o palabas na kaso sa korte. Pahayag ng senador mga kababayan. Ito nga sabi dito, puro pasaring, puro aligasyon, puro palabas, pananagutan ninyo ang paninirang ginagawa ninyo. Ibig sabihin, kakasuhan ni Senator Kiko Pangilinan itong mga bata ni Mike Defensor mga kababayan na nagdawit sa kanya, sa kanyang pamilya, idinamay pa yung kanyang mga anak. Ganyan po katindi. Kaya talagang sabi ko nga sa inyo, kakain ng matinding kaso, ito pong itong tawag dito, itong mga kaalyado ni Mike Defensor mga kababayan, itong miyembro ng kargador ng maleta mga kababayan. 'Di ba? Kakain talaga ng maraming kaso yan. Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan, eto nga nakakapagtaka dito. Nung una, isinali nila si Loren Legarda pero tinanggal po nila. Tapos ang pinakamasaklap, ngayon, mas idinidiin na nila etong si Senator Chis Escudero mga kababayan porket hindi po nila kaalyado. Eto, tuloy pa natin. Kaninong bahay ito? Bali, nung time na yan, sir, kami, sir, yung advance team, sir, sa pag-deliver, sir, sa bahay ni Chis Escudero, sir. Halatang kabado pa nagsalita. Sino tong... Dali lang. Sino tong... Sige. Go ahead. Sige. Bali, sir, yung address po, sir, talagang hindi ko po, sir, tugoy, sir. Kasi advance team kami nun, sir. Bali, yung nakakaalam, sir, yung driver namin, sir. Okay. Pero, sir, dyan, sir, sa loob ng bahay niya, sir, kumain pa kami dyan, sir. Ang ulam namin, hipon, kasama ko yung mga katulong niya, sir. Grabe yung grabe yung pagdiin nila kay Chis Escudero porket hindi nakasama sa Cayetano Block. Sa address. Sarge, tayo ka. Para lang. Tayo ka, Sarge, para... Go ahead. Hindi. Sige, Sarge. Sarge, tayo ka para... Sige, kwento mo lang. Hindi mo na kailangan. Sir, noong 2024, mula Horizon Home, BGC, kasama ko sa convoy papunta sa convoy ni Saldico bilang security detail at pupunta kami sa bahay ni... Ito, binabasa na naman mga kababayan. Paano tayo maniniwala dyan? 'Di ba? Paano tayo maniniwala? Let's say, sige, halimbawa, sangkot nga sa maanumalyang flood control itong si Chis Escudero. Pero paano tayo maniniwala kung ganito mga kababayan, yung nag-e-expose? Kung ganito yung sinasabing witness, testigo. 'Di ba binabasa pa yung sinasabi? Senator Francis Escudero sa number 159 Street Corner, Hernadi, New Manila. 'Di ba? Binabasa pa Yun na po, sir. Sarge, etong picture na to, yung kinikwento mo, isa yun o iba pa? Yan na po yun. Naghugol. Grabe to mga kababayan. Alam nyo, ako nananawagan ako kay Presidente. PBBM. Siguro panahon na po Mr. President para ilabas mo na yung kamay na bakal mo sa mga sinungaling na ito. Panahon na siguro Mr. President para turuan ng leksyon itong mga taong itong sinisira ang reputasyon ng gobyerno mo.
Mr. President, yung panawagan po namin sa inyo ng mga sumusuporta sa inyo, siguro panahon na para turuan nyo na leksyon na itong mga ito. Kasi hindi po titigil itong mga ito dahil nga ang nakikita siguro nila pinapalampas nyo lang lahat ng mga aligasyon na ibinabato nila laban po sa inyo. Siguro panahon na, Mr. President, para naman kayo naman ang maningil sa mga taong sinungaling na ito. Dapat po talaga ito, Mr. President, ipakulong at dapat talaga mapapanagot itong mga sinungaling na ito. Kasi hindi po tama ang ginagawa ng mga ito. Saan kayo nagkatala? Nung hindi nila kaalyado, kasama pa sa listahan. Pero nung naging kaalyado nila, mga kababayan, tinanggal nila sa listahan. At yung mga kaalyado nila, mga kababayan, na kumala sa kanila, sinasama nila sa listahan. Diba, idinidiin nila, pati yung mga kritiko nila. So ngayon, Mr. President, mukhang kailangan na po ata nating gamitin yung kamay na bakal para po sa mga sinungaling na ito na talagang pinagmumulan ng panglalason sa isipan ng mamamayang Pilipino. So ngayon, ang isa pa dyan, mga kababayan, bukod po kay Chis Escudero, ang idinidiin pa nilang isa ay etong si General Torre. Dahil sabi po dito, mga kababayan, Torre inakusahang nag-alok ng 50,000 at cellphone upang salungatin ang testimonya ni Orly Gutesa. At may larawan daw po, mga kababayan, itong mga kargador ng maleta kasama itong si General Torre. Ito ay play po natin. Torre, oh. Ito yung sir. Kayo ka, Sarge. Pakinggan po natin, mga kasama. Noong time po na lumabas si Tap Orly po, Gutesa, I think September 20. Teka, Sarge, teka. Eto, mga kababayan, alam nyo kung bakit may ganyan? Kung bakit, mga kababayan, naandyan dyan si General Torre at may mga pagkain pa? Alam nyo kung anong tingin ko dito? Ito yung araw siguro, mga kababayan, na tinalo ni General Torre itong si Baste sa boxing. Kasi nga po, hindi dumating itong si Baste. At alam naman natin, mga kababayan, marami po nag-celebrate itong mga panahon na yon. At isa na siguro dyan ay itong si General Torre. Ayan o, tingnan nyo. Tingnan nyo pa yung kamay ni General Torre dito. Quiet lang po para malinaw na marinig natin. Sarge, sige, go ahead. Ito po yung time na yung lumabas na po si Tap Orly Gutesa, September 25, 2025. Inumpisahan na kaming 25. Ano? Inumpisahan na po kaming kausapin ni General Torre po para bigyan po ng mga offer po, katulad po nung cellphone po. Ito po yung cellphone na nakuha ko. Tapos binigyan rin po kami ng 50,000 po para kapalit po doon sa affidavit na magpapatunay po na Bistado ka na, boy. Ikaw ata ay nagsabi na ang cellphone na ibinigay sa inyo, iPhone 16e, noong 2024. Wala pa naman 16e noong mga panahon na yon. Sinungalingan namin yung mga pahayag po ni Tap Orly Gutesa po. Bale yung 50,000 bayad po sa amin for disturbance fee po na sinasabi nila. Niya po. Yan po yung patunay na pumunta po kami sa Raffles, dun po sa office niya. Sa Raffles... Makati po. Office ni General Torre o ni Saldico? Unit po ni boss, ginagawa niya pong office po. Kasi nandun rin po yung sekretary niya po, si Annalisa Gaspar po. Sir. Secretary Nino? Ni General Torre po. So nag-o-office siya sa unit ni Ito po ang Yan, wala. Congressman Okay. Saldico. No, sir. Parang ginamit lang yan, sir, na pang-establishment namin na kakausapin kami, sir. Naniniwala ba kayo na opisina to, mga kababayan? Nasaan ba yon? Naniniwala ba kayo na opisina yan? Mukhang restaurant yan eh. Di ba, mga kababayan, mukhang restaurant yan. Mukhang hindi po opisina yan. Anyway, tuloy pa natin. Po. Kasi nandun rin po yung sekretary niya po, si Annalisa Gaspar po. Sir. Secretary Nino? Ni General Torre po. So nag-o-office siya sa unit ni...
Congressman Saldico. No, sir. Parang ginamit lang yan, sir, na pang-establishment namin na kakausapin kami, sir. Diyan kayo nag-set ng meeting. Yes, sir. Yung time kasi na yan, sir, hindi rin namin O sabi nyo, opisina niya. alam kasi Diba? ang akala namin sila pa ni dating speaker at saka si Boss Aldi. Yung pala, ginagapang na pala, sir. Kaya akala namin si Boss pang nagpupundo dyan para ma-hold the line kami, sir. Para hindi kayo lumabas. Opo. Sino-sino itong mga nandito? Yung dito po, yung naka-gray po, kasamahan po namin, si Tap Malati po, retired Army, si General Torre po, si Tap Lupian, si Sarge Master Polidario, si Tap Pabiluna, at saka ito po, yung ulo po, si Tap Voluntante po. Kasama rin dyan po. Actually, sir, marami kami dyan. Mga Ilan? 15 kami, sir, na pinapirma po ng NDA po, non-disclosure agreement at saka yung affidavit po na magpapatunay na papasinungalingan po namin yung sinasabi ni Tap Orly po. So nagkaroon kayo ng isa lang na affidavit para sabihin nagsisinungaling si Orly Gutesa. Individual yun, sir. Kaya nga, individual affidavit, pero yung affidavit, ang sinasabi lang, Sa tingin nyo ba gagawa ng individual na affidavit tong mga to? Hindi, mga kababayan. Kasi nga mahilig tong mga ito, mga kababayan, sa pinagsama-samang affidavit kasi madaling magsinungaling doon. Pwede mong sabihin nakasama mo si ganito kahit hindi mo naman nakasama. Kasi nga yung affidavit nyo, iisa lang. Kaya siguro mga kababayan na ito, mga ito, hindi nila kayang gumawa ng solong affidavit dahil sasabit po talaga sila. Lalo na mga kababayan, ako naniniwala akong sasagutin to ni General Torre. Kasi nga, wala pong basihan yan. Una, sinabi nila sa opisina. Pangalawa, inihanda lang daw yung kwarto, mga kababayan, yung room na yan, para kausapin sila. Eh di ba nung una sinabi nila opisina daw ni General Torre? Tapos ngayon inihandang kwarto para kausapin sila? nagsisinungaling si Orly Gutesa. Tama? Opo, sir, tama. Tama po, sir. Tama. Mas kabisado pa ni Mike Defensor yung sasabihin ng 18 nagpakilalang kargador ng maleta. Okay. Matanong ko lang, bakit ang posing nyo nakaganyan? Yan yung time na inaamo niya si, sir, baste ng boxing. Sabi ko sa Kaya inyo, ganyan di ba? ang posing nyo. Oh, yes, sir. Next. Kami po yan. Nagpa-picture po siya sa akin. So, makatuwid, napapirma naman yung 15. Di ba? Napapirma. Ang ginawa kasi namin nun, sir, nag-usap kami ng 15. Hindi kami pumirma nung time na yan, sir. Ang ginawa nila, sir, by batch na kami. Pero napapirma pa rin kami, sir. Napapirma. Yes, sir. Ano pa ang pinangako sa inyo dyan? Trabaho po. Yun po. Gagawa daw po siya ng security agency. Tapos, yun po. Kapalit po nung mga cellphone at saka yung mga hindi na po kami lalabas. Hindi, mabuti. Katunayan niya, sir, yung ibang tropa nandun sa agency ngayon. Mga 28 mga tropa na nandun ngayon, sir. May 28 kayong kasama nandun sa agency ngayon. Opo, sir. Wala namang pananakot. Yun, kasama. Si General Torre naman, mga kababayan, mabait po yan sa personal. Kahit sinong pumunta sa kanya, talagang ganyan naman po talaga makihalubilo yan. Kahit itanong nyo pa, mga kababayan, kay Boss Mike, kina Ballpoint Man, dun pa sa iba natin mga kasamahang vlogger, mga kababayan, pagka nakakausap nila si General Torre, ganyan po talaga yan, mga kababayan. Kahit sa normal na mga kababayan Pilipino po natin, ganyan talaga yan. So ngayon na nakakapagtaka lang kasi dito, baka mamaya nagpa-picture lang mga ito kay General Torre. Kasi nga, noong mga panahon na yon na nagkakahamonan sila ni Basti Duterte, mga kababayan, napakainit po ni General Torre. Di po ba? Marami talagang mga kababayang Pilipino po natin ang kapag ka nakikita siya ay nagpapapicture po sa kanya. So baka mamaya mga ito nagpapicture kay General Torre tapos tawag dito, ginagamit nila ngayon na pangbato kay General Torre. At sinasabi nila, inaaligasyon na nila na inalok sila ng 50,000 at saka cellphone para baligtarin ang testimonya ni Gutesa. Noong mga panahon naman ngayon, mga kababayan, di ba si Gutesa September 2025 nagsalita yan. Hindi po 2024 ha, 2025 po nagsalita si Gutesa. Hindi naman masabing pananakot siguro, sir, kasi parang doon na pinangakuan ng trabaho saka hindi na magsalita. Ganun, sir. Go ahead.
Sir, karagdagan po doon sir, sa binanggit po ni Sarge Baupan sir regarding doon sa cellphone. Bali, ang nangyari po niyan sir, nagkaroon po niyan sir ng majority na pilian ng cellphone. Ito po yung isa sir, yung kay Sarge Baupan po sir ay iPhone 16. Ito naman po yung isa sir is Samsung S25 FE. Nung niresearch ko po ito sir, nilaunch po dito sa Pilipinas sir ng September. Tapos binigay po ito sir, tama po sila si Sarge Baupan sir na naging by batch po yung pagbibigay nito plus 50,000 na disturbance fee. Ayon. Napagtakpan na agad yung kasinungalingang nabisto sila about to sa cellphone, mga kababayan. 'Di ba? Ang galing nitong bagong lumabas na ito, briefing na briefing. 'Di ba? Briefing na briefing, mga kababayan. Napakagaling ninyong magsinungaling. Kaso nga lang ang problema, mas matalino pa rin ang mamamayang Pilipino kaysa sa inyo. Kaya nga mga kababayan, ito dito nakita natin kung sino ba talaga ang may masamang motibo para lang makuha ang kapangyarihan laban po sa gobyerno, mga kababayan. 'Di ba? Para makuha ang kapangyarihan ng gobyerno at gamiting panlaban doon sa mga nakaupo sa gobyerno ngayon. So ngayon kung titingnan nyo, mga kababayan, dito nyo makikita na kapag kakaalyado ka, okay ka. Pag hindi ka kaalyado, sisirain ka talaga. Ididiin ka sa kasalanang hindi mo namang ginagawa. At dito natin nasaksihan yon. Dahil nung una, hindi nila kaalyado si Lauren Legarda kasama sa listahan. Nung naging kaalyado na, tinanggal sa listahan. At yung mga dati nilang kaalyado na hindi naman nila pinapansin at hindi nila binabato ng aligasyon, ngayon, dinidiin na po nila porket hindi na po nila kaalyado. So yan yung isang patunay, mga kababayan, na kapag ka pinili mo na sumuporta sa mga Duterte, talagang papunta ka sa lusak, ika nga, papunta ka sa kangkungan. Bakit, mga kababayan? Kasi ganito yung gawain nila Sa una, magaling ka, pero pag nanawa na yung mga yan sa'yo, iiwanan ka din yan pag tambak-tambak na yung kaso mo. At ganyan yung mangyayari, mga kababayan, in the future, dito po sa mga taong ito. Ano po? So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo? Hingil po dyan sa usapin po na yan, mga kababayan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan.